Fortunately, sa pagiging patay gutom ko po, nagka-guilt ako. May time na dati pupunta kami sa bahay ng Team Payaman, kila Kong, pupunta kami sa bahay nila Bien para mag-live, gano'n. Tapos 2 times 'yun. Sa dalawang beses na 'yun, wala akong na-attend-nan. Hello mga ka-Gen Z! Welcome sa first podcast ko dito sa TikTok. So pag-uusapan natin ngayon yung gout story ko. Paano nga ba ako nagkaroon ng gout? Kasi yun yung naging branding ko last 2025 kasi yun yung mga nag-viral kong mga videos, yung bakit ako may gout, anong nangyari, gano'n. Yun yung pag-uusapan natin ngayon kasi yun yung bumibenta eh. 'Pag nagkuwento naman ako ng love life ko, parang hindi naman kayo matutuwa kasi hindi rin ako natutuwa dati sa love life ko at wala naman kayong pakialam do'n, 'di ba? 'Di ba? Oh, 'di ba sabi ko sa'yo eh. So ang kuwento diyan, nagkaroon ako ng gout na hindi ko inaasahan nung year 2019 or 2020 after kong graduate ng college. Huwag niyo ng tanungin kung kailan ako grumaduate pero sasabihin ko lang nga sa inyo para masaya. 2018 ako grumaduate ng college tapos after 1.5 year, gano'n pa rin yung eating habits ko. Kumakain ako lahat ng kinakain ko guys lahat ng mga puwede, okey? Lahat ng puwede sana wala naman akong bawal. Tapos nasa lahi nga kasi namin ang may gout. Siyempre ako wala naman akong pakialam nun, carefree talaga ako nun kasi sabi ko, wala akong pakialam, 'di kain ako ng kain." So one day, kumain ako ng papaitan kasi nasa bahay ako ng tita ko. Nagluto yung tita ko ng papaitan. Favorite kong pinapaitan yung kambing tapos naglalaway sa mantika ta's maasim. Grabe ang sarap nun guys. Mga ka-Gen Z, nakatikim na ba kayo nun? Ayun na nga. Ang tao na 'to patay gutom. Kinain ko ng almusal, kinain ko ng tanghalian, kinain ko pa ng hapunan. Grabe! Marami pa akong kanin nun, guys, Marami akong kumain ng kanin dati. Mga isa't kalahati yung rice ko lagi. Isipin mo kinain ko yun tapos mataas pala siya sa uric acid. Hindi ko alam yun yung mga uric acid nun kasi wala akong pakialam nun kasi bata pa ako nun, eh. Sobrang bata pa ako nun kaya sabi ko, "As kakainin ko lahat ng gusto ko." Anong nangyari alam niyo? Dun kasi ako natutulog sa tita ko dati kasi meron silang parang kwarto, ganyan. Ang nangyari umuwi ako sa amin. Natulog ako siyempre malamang pumikit, ganyan. Pagkapikit ko alam niyo ba nangyari? Paggising ko, ang lamig ng sakong ko, yung mga paa ko ang lamig. Isipin niyo paa ko 'to, ganyan lang paa ko, ganyan. Ang lamig tapos may pintig-pintig tapos nung tinry ko na iapak, gagi hindi ko talaga maapak as in ang sakit. Alam mo yung hindi pa siya nakakarating dun sa floor, pag pagkagano'n niya pala ang sakit na. Dun ko na-realize na may gout ako kasi nasa history ng family ko yung gout. May gano'n talaga kami and unfortunately sa pagiging patay gutom ko po, nagka-gout ako. Hindi ko alam nun na parang yun na pala yung umpisa ng mga challenges ko in life nung araw na yun. Sobrang nakakainis pero hindi ko pa nagsisisihan kasi nakakain ako ng papaitan nun for the very last time. 3 beses pa sa isang araw. Kaya niyo yun? Nung na-diagnose ako ng gout, naalala ko pumunta ako ng Medical City kasi may HMO pa kami nun sa tatay ko nung bata ako. Tapos ano, pumunta ako dun, ganyan. Kasi ako lang pupunta sa ospital guys kasi ano, hindi ako sinasamahan ng parents ko kasi independent ako tsaka walang babantay sa kapatid ko. Anyway, yun na nga, pumunta ako dun tapos na-diagnose ako, mataas yung uric acid ko, nagpa-lab test ako, ganyan. Wala naman akong pakialam dun kasi ano bukod sa hindi ko gastos yun, ano bata pa ako nun sabi ko, Hindi yan, ganyan." Nagtuloy-tuloy ang pagkain ko ng mga bawal hanggang sa lagi na ako inaatake. 'Pag umiinom ako ng alak, hindi na talaga ako nakakalakad. May 1 week, meron namang 2 weeks na hindi ka makalakad. Sobrang sakit nun kung iisipin niyo. Yung sakit niya kasi 11/10. Madampian ka lang ng kung anik diyan sa paa mo or kung saan yung masakit na tinamaan ng gout, mind you, sisigaw ka sa sakit. Kahit yung kumot lang na mag-ganon sa'yo, masakit na yan kasi sobrang inflamed nung paa mo or kasi karamihan ng kadalasan ng may gout sa paa or sa tuhod. Pero naranasan ko rin yung tuhod before na bedridden ako for 3 months. New Year yun dati, mga 2024 ata. New Year yun, tapos uwi kami ng probinsya dapat. Hindi na natuloy kasi inayupak na 'to, uminom, tapos kumain ng mga bawal, ng mga hindi dapat, ganyan, kung ano-ano. Mahilig pa kasi akong magmuraton no'n dati, mag-party, uminom, kumain ng
kahit ano, yung parang wala akong pakialam kasi may gamot naman, may colchicine naman, may painkiller naman, ganyan. Dumating sa point ng buhay ko na parang mali na eh. Naaapektuhan na yung buhay ko eh. Isipin mo yun, hindi ka na nabubuhay ng normal, parang lagi mo nilang iniisip na paano pagising ko hindi na ako makakalakad? Paano pagising ko may ganap ako, hindi ako makalakad, ganun. Na-realize ko siya nung nag-work na ako sa isa kong company before. Kasi may time na dati pupunta kami sa bahay ng Team Payaman, kila Kong, pupunta kami sa bahay nila Bien para mag-live ganun. Tapos 2 times yun. Sa 2 beses na yun, wala akong na-attenan. Hindi ako nakapunta sa Team Payaman, sa Payamansyon kasi after nun, parang before nun pala, like a day before, kahagawad ako. Nagsasabi ako sa ka-work ko, yung manager nila kong si Miss Dayan, sabi ko, Miss Dayan, hindi ako makakasama sa live kasi hindi ako makalakad. Kasi ang nangyari, uminom siya ng weekend, kumain siya ng mga hindi pwede, ganyan. Basta alak talaga yun mainly. Ayun, na-realize ko noon after pandemic na sabi ko, bakit parang mali na yun? Hindi na tama yung ganun. Kasi what if may mga special occasions ako in life, tapos biglang di ako makakalakad. Paano kung mahabulin ako ng zombie? Magkaroon zombie apocalypse, ganun. Mamamatay agad ako kasi hindi ako makalakad. Hindi ko kaya bumaba ng hagdanan namin. Ang hirap maligo, ang hirap tumayo. Sobrang hirap gumalaw kapag may gout. Kaya kung ako sa inyo, wag yun nang gawin na, wag yun nang gawing ako sa inyo, wag yun nang pahirapan yung sarili niyo. Kumain kayo ng healthy, kumain kayo ng gulay, magtubig kayo palagi kasi mahihirapan kayo niyan as in. Bukod sa hereditary yung gout, kung may family kayo na may gout, may history yung family niyo. Naku, sabi ko sa inyo, tigil-tigilan niyo yung pagkain ng isaw, ng mga balat, ng mga baboy, ng mga baka, ng anek-anek kasi talagang tatamaan kayo niyan. Hindi maganda yun. Tsaka huwag na kayo inom ng inom. Yun yung iniwasan ko. Tagal ko nang di uminom ng alak, guys. Parang 2 years na kasi matanda rin ako eh. Hindi ko naman gusto na magka-gout. Like, sino ba naman gusto magkasakit ng ganun? Eh, tangin, ang hirap naman maglakad talaga. Ayun, nung tinamaan ako ng gout nung 2024 nga, sa tuhod kasi yun, na bedridden talaga ako, guys. Sobrang hirap nun. Maski pag-ihi ko, hindi ko kaya. Buti yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, naalagaan nila ako. Bibiling gamot. Pero hindi ako makalabas nun. Isipin mo na 3 months ako na lock-in. Buti may trabaho pa ako nun. Walang hirap nun na. Isipin mo, lahat ng tao gumagala. Tapos paglabas ko ng bahay after nung gout na yun, mas talaga parang wow! Main character moments. Kasi ngayon lang ako nakalabas. Tapos, after pa nun, pinasukan ako ng pinasukan ako ng sa tuhod ko merong pinasok na injection. Ang sakit nun kasi direct yun sa buto eh. Search nyo na lang aspirate at tawag doon. Basta yun, may tawag doon eh. Yung parang kukuha sila ng sample nung sa gout. Kulay yellow yun na fluid. Tapos, parang after nung matanggal, i-examine kung may something, ganyan. Pag okay na, parang iinom ka pa ng gamot, syempre, tapos gagaling na siya. Pero medyo matagal yung recovery ko nun kasi guys, alam niyo nangyari dun. Ano mo siya? Sobrang hirap niya. Like, nakabaluktot yung tuhod ko. Tapos, pag nakahiga ako, nakaganon. Alam mo yun, hindi na mas straight, ganyan. Sobrang hirap dun. Simula nun, tinigil ko na talaga yung mga hindi pwedeng kainin. Sabi ko sa sarili ko, it's time for a change. Kasi, naapektuhan na yung personal life ko, yung life ko, yung health ko, syempre, nalagaan ko na yung sarili ko. Kaya sabi ko, and then, hindi na ako kain ng mga baboy. Maglalakad na ako palagi. Inom na ako ng 3 to 4 liters of water a day, iwasan ko yung alak, iwasan ko lahat ng mga hindi pwede. Kasi may binigyan ng listahan yung doktor ko sa akin na para bang, pag nakita nyo lang yon, grabe, grabe kayo. Hindi nyo naiisipin na kumain. Alam mo yung parang lahat nilang bawal, lahat hindi pwedeng kainin. Nakakainis. Pero sinunod ko lahat yon kaya nag-lose ako ng weight kasi ang hirap din talaga ng may gout sa totoo lang. Kasi kung titignan nyo, nakakatawa siya. Sobrang nakakatawa siya, hindi makalakad, ganyan. Pero, ang sakit eh. Sobrang sakit. Tapos, kapag may mga friends ako na parang nag-aaya mag-inom, ganun, kayo na lang. Hindi, may gamot naman daw, alagaan daw nila ako. Sure ka? Aalagaan mo ako for 1 week, 1 month? Ikaw aakay sa akin dito sa apartment, sa bahay namin? Kasi kung ano, sige. Pero iba yung feeling eh, masakit. Sobrang sakit nun. Kahit alagaan ka pa ng maraming tao dyan, iba pa rin yung sakit eh. Iba eh. Aalalayan ka lang nila eh. Pero syempre yung sakit, nasa ano eh. Nasa loob mo eh. Nasa buto mo eh.
Kasi yung gout guys, ayun yung parang may magpo-form na crystal. Isipin mo yung mga bubog nasa buto mo mismo, tas ilalakad mo. Hindi nasa labas nasa loob mismo ng buto mo. Yung mga bubog na binasag mo, gano'n, baso, punta diyan. Sakit nun. Tapos Tridor kasi yan. The more na kumakain ka ng bawal, tas hindi ka uminom ng tubig, di ka gano'n kumakain ng healthy, puro ka bawal, dumadami yan, kumakapal yan. Tapos pag biglang pagising mo ng umaga, "Hello, what's up? I'm back." Kasi hindi mo inaayos yung sarili mo. Kaya ako, ayun, sobrang wake up call ko talaga yung time na hindi ako nakalakad ng ilang buwan, na bedridden ako, tas puro ko inom, puro ko gastos, ganyan. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko na wala pang gout, "Guys, tigilan niyo na yung mga pag-inom, tigilan niyo na yung gano'n." Hindi ko sinasabi na na tigilan niyo, na stop niyo na buong buhay, pero i-limit niyo. Huwag niyong hayaan na yung sarili niyo ay parang, huwag niyo hayaan na para bang mag-ano ka, yung i-waste mo yung time mo sa gano'ng bagay kasi may kabayaran lahat ng bagay, eh. Yun, nagbayad na ako. Sana saan? Magkano? Secret. Pahabol ko pala, nung pandemic, araw-araw kaming umiinom ng mga pinsan ko. Isang taon ako nandun nung pandemic. Araw-araw kami naggi-gin bulag, shembot, kain ng chichirya, chicken wings, kain ng bawal, barbecue, anything, juice, ganyan. Kasi uso sa probinsya namin yung culture na iinom 'pag walang magawa. Eh, pandemic yun. So, araw-araw kaming umiinom ng mga pinsan ko. May mga times pa na umiinom ako ng alak umaga pa lang, ganyan. Nilagay ko lang sa tumbler ko kasi yung tita ko magagalit. Or habang nag-work ako, kasi may work pa rin ako nun eh, work from home ako nun, umiinom ako ng alak, ganyan. After kumain, ta's makikita ko pinsan ko nag-work, namumula ako, sasabihin niya, "Oh, ba't ano, ganyan-ganyan." Sobrang nakakatawa nun, naging ano ako nun, alcoholic ako nun kasi parang naging distraction ko siya kasi may mga pinagdadaanan ako nung pandemic, ganyan. Ayun, masaya siya, sobrang saya niya isipin, pero hindi masaya na umiinom ako lagi ng gamot, ng painkiller kasi masama yun sa liver tsaka sa kidney. Tapos parang magastos siya. Isipin niyo, nagsasaya ka ngayon tapos gagastos ka ng mahal sa gamot, 'di ba? Kaya 'pag may nagtatanong sa'kin na, "Uy, hindi mo ba nami-miss kumain ng ganito, hindi mo ba nami-miss?" Nami-miss ko, oo. Siyempre sino ba namang 'di kakain ng mga kinakain ninyo? Pero siyempre 'di ba, mas nakaka-miss naman yung hindi ka aatakihin ng gout, like 'di ba, iniwasan ko lahat, tinanggal ko lahat ng hindi puwede, nilimitahan ko yung iba, binago ko yung sarili ko, ganyan. Kasi ang hirap po ng may gout, ang hirap magkasakit. Pabata na pabata yung mga nagkaka-gout and prone kasi ang mga lalaki sa gout, yung mga babae hindi masyado, pero yung gout prone prone ang lalaki. Tapos kung gusto niyong sumali sa gout group, meron kaming gout group sa Facebook, parang search niyo lang gout, tas Gout Philippines ba yun, kasama ako dun. Puwede kayong mag-post dun or puwede kayong mag-search dun ng mga keywords na kung alam niyo, kung feeling niyo na feeling niyo na bawal sa inyo, kunyari dilis, i-search niyo dun. May mga magko-comment dun na trigger nila. Ako kasi hindi ko trigger yung iba, like yung munggo sinasabi ng iba trigger nila. Ako hindi ko talaga trigger kasi puwede akong kumain ng munggo everyday kasi mataas siya sa fiber. Lagyan mo lang din siya ng malunggay. Huwag ka lang din kakain ng munggo na may mga chicharon, mga karne na iba, ganyan. Pero kumakain pa rin ako ng karne. Hindi lang ako kumakain ng beef. Yun lang talaga. Kaya pag may nag-aya sa akin sa Wolfgang, bye-bye. Hindi ko tayo, pag may nag-aya sa akin sa Wolfgang, bye-bye, ikaw na lang, busog pa ako. Ganun sasabihin ko sa inyo kasi hindi nga ako pwede. Sorry, nag-aano ako kasi naka-backcam ako. Tapos yung laptop ko, tinitignan ko kung pantay ba ako, nakikita ba ako, ganun. Pero yun guys, ito yung una kong episode. So kung may mga tanong kayo about gout, sabihan nyo lang ako kasi sasagutin ko yun sa comment section or i-stitch ko. Pero sana supportahan nyo yung podcast ko dito kasi sabi ko 2025 magpa-podcast ako kasi gusto ko talaga. Mahilig ako magsalita, gusto ko lang magkwento sa inyo. Kung gusto niyo yung mga ganitong content ko, siyempre follow niyo ako. Tapos mag-comment kayo ng mga pwede kong i-tackle. Huwag naman puro gout ha, please. Kasi grabe naman yun. May buhay naman ako. Kung anong gusto niyo malaman sa akin, gano'n. Kung may interesado ba sa buhay ko, ganyan. So, i-end ko na 'to, kasi wala lang. Yun lang, thanks for watching. Bounce na ako man. Bye-bye!